Optics drawing, hindi talaga totoo. Rudy po, sila ang pinakabagay dahil may perang magkapareho. May parang magkaparehong paninindigan nila. Pero parang hindi po masaya si Lenny, no? Tahimik lang siya. Siguro pinagsabihan siya ng mga dilawan. Huwag ka magpapakita ng maghihiliw ka dyan at babanatan ka namin. Paano si Simba, Sir Badong? Di nga sila nagpapa-Ash Wednesday sa baryo. Pip, may pare na nagbigay ng oras paghukay ng bangkay. Busy pa. Busy pa kayo sa sa paghukay ng bangkay kaysa sa mag-Ash Wednesday. Grabe Andres, totoo yan. Tumatanggap pa ng maleta galing kay Tambaluslos. Pinupuri kasi ng mga adik na pare ang kapwa adik sa na drug pusher. Kita mo, Father Flavi, ang laki ng mga epekto mo sa mga kaparian. O, tignan nga natin. Yung bang mga paring kumakampi sa Duterte, wala nagsisimba? Baka marami po dun sa mga parehas na pare. Yung hindi umaatake sa Duterte, baka marami nagsisimba. Sino na nga yun? Sino na nga yung mga pare na nagsasabi ng katotohanan? Yung taga Cebu, di ba? Pinupuri kasi ng mga adik na pare yung kapwa adik. Surina, si Sara at Bam ang bagay kasi ma-address nila ang kanilang mga weaknesses. Alam nyo po, huwag nyo po isingit yung mga dilawan sa amin. Kung gusto nyo pong, kung Panginoon nyo po si Bam Aquino, wala kaming pakialam sa inyo. Huwag nyo pong ipagpilitan ng mga dilawan. Ang dami-dami magagaling sa amin. Bakit namin? Magaling ba yan si Bam? Wala ngang, anak po, lutang din yan. Kadena bill. Alam nyo ba kung ano yung kadena bill? Bukang bibig, kadena bill. Hindi ko nga alam kung ano yung kadena bill na yan, kung ano yung epekto niyan. Bill pa lang mga pinagmamalaki ng mga yan, bill pa lang. Kita nyo po, ano sinusulong nila ngayon? Senador sila. Alam nyo yung mga senador ngayon, laganap ang korupsyon. Dapat nilulutas nyo ang korupsyon. Tahimik lahat sila sa korupsyon. Tandaan nyo yan. Nasa majority ang mga yan. Hindi nila mapilit si Ping Lacson na mag-imbestiga. Tapos sasabihin nyo ngayon na isisingit nyo sa amin yan. Hindi namin kaano-ano yung bam-bam na yan. Kung gusto mo yung bam na yan, huwag ka na rito. Putang, dami-dami namin kandidato Ewan ko kung bakit nyo sinisingit yung Bam Aquino na yan. Sara Bam, utot nyo. Kayo na lang mag-Bam Aquino. Walang katuturan yan. Kamukha lang ni Nino yan. Wala pa pong, meron na ba achievement niya sa buhay? Para lang yan si Kiko. Mas batang Kiko lang yan. Boss, di ko masabi kung imposible o posible mangyari ito, pero seryosong tanong lang ito, boss. Sasama ba ang loob sasama ba ang loob mo sa presidente Inday natin kung malalaman mong si Lenny magiging katandem niya? Sabi mo nga imposible mangyari. Next question na tayo. Imposible nga mangyari. Ano sasagot ko diyan? Di tatawanan ko lang. Sorry na, naintindihan ko yung issue mo about Bam at isa lang liberal dahil nauto sila ni Trillanes. Baka may GCash number si paring Damaso pero walang nag-send. Kakamo magpabudol, Lenny. Okay lang yan, magsama sila ni Lenny. Ano ba pakialam namin dyan? Kahit sino po magtanda. Ganito po Ito po, kakaiba po itong sitwasyon natin ngayon. Malayo pa po eleksyon, nakapamili ng mga tao. Wala na pong undecided ngayon. Halos lahat po, alam na nila, iboboto nila. It's either ikaw ay Duterte or anti-Duterte. Ganyan lang po ngayon ang sitwasyon. Duterte or anti-Duterte lang. Kaya yung sinasabi nyo, pag nag-combine sila, sino po yung kukunan nila ng boto? O yung Duterte, ang maganda sa atin, isa lang ang kandidato natin pagka-presidente. Sila, marami.
May mga loyalista nagsusulong ng presidente nila. It's either mga Remulla or mga Tulfo. Yan yung sinusulong nila, di ba? Si Martin yata, hindi natin alam kung tatakbo pa. Tapos, mga dilawan, nariyan si Lenny, nariyan si Risa. Yan. Dito lang po sila sa kakarampot. Magsama-sama man sila, eto pa rin yung boto nila. Eto sa atin, eto yung malaking boto natin, Duterte, si Sara po yan. Wala na pong ano riyan eh. Wala na pong, hindi na po magigibayan Sara Duterte na yan. Dito marami pa po silang kandidato. Sila lang yung pwedeng maghati-hati o maliit lang po yung porsyento na pinagtatalunan nila. Hindi naman sila makakakuha sa mga Duterte. Yun yung pagkakaiba ngayon. Kahit mag-combine sila, hoping na mabuo nila yung unit team laban kay BP Sara, baka may laban sila. Yun yung akala nila. Solid na yung Mindanao at Visayas eh. Ang Metro Manila at rest of Luzon, banatan pa yan eh. Hindi naman kanila yung rest of Luzon eh. May instruction po kina Jam Magno. Ano ngayon kung mag-ingay sila? Wala naman po. Si Jam Magno, never po yan. Sumikat po yan dahil Duterte siya. Ngayon, wala na pong bilang yan. Sasabihin ko po sa inyo, marami pong sumikat dahil nag-Duterte sila. Hindi po the other way around. Hindi po nila pinasikat yung Duterte. Sila po ang sumikat dahil sa mga Duterte. Marami po yan. Wala po yung kami nagpasikat sa mga Duterte. Sumikat kayo lahat dahil sa Duterte. Kami lahat sumikat dahil sa Duterte. Pero makakatangay sila mula sa Duterte. Wala po natangayan. Ito na lang eh. Si Tolentino na lang. Alam natin na Duterte yan. PDP laban. Mataas patungkulin yan sa PDP laban. Pagdating nung bumaliktad siya, may natangay ba siya sa mga Duterte? Wala. Laglag siya. Abuloy, I'm Gcash. Ofelio, Odi. May instruction po kina Jam Magno. Yan. Ako rin online mas na. Boss Buzz, baka may ribbon cutting si Bangag sa Naga para sa creek na lilinisin. Wala nga pong pinatayo, maglilinis lang eh. Yun ba ang trabaho? Pupunta ka ron, dadayo ka para tignan lang yung mga naglilinis ng creek. Over naman na yun. Kawalan na talaga ng proyekto yun. Pati paglilinis na lang ng creek. Sorry na, pero tingin ko unti-unti na natauhan ng ibang Aquino at liberal. Magandang hapon, boss. Kung sakalin si Marcoleta manalo ng BP, pwede rin ba siyang gawing DOJ secretary at the same time ni BP rin siya? Opo. Ang vice president po, pwedeng i-assign sa cabinet. Katulad si BP Sara, ang ine-expect niya, ang hinihingi niya, DND. Pero binigay sa kanya, DepEd. Dun pa lang sa pagbibigay ng DepEd eh. Talagang gusto na nilang ibaon si BP Sara eh. Para kasi wala pa pong sumikat na DepEd secretary. DepEd secretary siya na hindi po nakakasikat yan pagiging DepEd. Tignan nyo, nabaon na si Angara, hindi na napag-usapan. Ang nagpasikat po sa DepEd, si BP Sara sikat pa rin kahit DepEd. Nakita niyo yung difference? Kahit saan mapunta si BP Sara, kaya niyang pasikatin. Pero tama po yung tanong nyo. Kahit sino po na maging vice president, pwede pong maging cabinet official. Andres Salcesto. Asa na ba yun? Si Andres. Yes po, Sir Badong. Kasi sa amin, masapang asko sila. Sabi, wala daw pare, baryo po siya ng Victoria, Laguna. Kita nyo? O yan, si Father Siano. O, kay Father Siano ba, maraming nagsisimba? O, baka dito lang sa mga anti-Duterte na mga pare, wala nagsisimba eh. Father Ubod, Boss Buds.
Nililigawan din ni BBM Cisco. Ewan ko lang kung nakuha niya. Tapos si Lenlen naman ngayon. Movie ng tambalan, Lenny BBM, maging sinuka man. Maging sinuka. Boss Baz, kahit si General Cleaner, Torre, pwede na sa Naga. Anong pwede na sa Naga? Father siya, no? Bambaluslos din yan. Ubod Serbad sa Compostela, Cebu. Kadena sa motor. Ano na nangyari kay Arnold, Kuya Bads, na nahimik na ba? Hindi po. Dati po kasi, pag wala tayong topic, pag wala akong topic, ganito po ginagawa ko eh. Pag wala akong topic, dinadalaw ko yung mga anti-Duterte. Baka may mga post sila, ganun. O, dun po natin nadadalaw si Arnold Clavio. Ngayon, sang katutak ang topic niya. Boss Badong, tanong lang, sino kaya ang katandem ni BP Sara Duterte? Wala pa po tayo. Oy, mamaya pala, alas 6. Meron po palang meron tayong manood kayo, hanapin nyo yung sa SMNI. Interview ni BP Sara mamayang alas 6. Yan. Interview niya kay Banat Bay at kay Boss Dada. Travel for one ng mga Dilawan, mabagal, pero ang mga Marcoses wala naman talaga. Alam mo, Rodney, alam mo, kanina ka pa nagpo-promote dito ng mga Dilawan, hindi ko maintindihan kung bakit ka narito. At sa tingin mo ba makakahakot ka ng mga Duterte para magdilawan? Para kay Bam Aquino? Utot mo. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Rodney po. Sige, hindi kita tatanggalin. Wala ka naman sinasabing masama. Pero nahalata ko na kanina mo pa pinopromote yan si Bam Aquino. Hindi mananalo yan. Huwag ka mag-alala. Hindi tatakbo, hindi namin kung kay Aimee nga na bumabanat kay Bongbong ayaw namin, yan pa. Huwag ka na mag-promote dito. Hindi kami tangingot. Naintindihan mo, Rodney po? Hindi kami tangingot dito. Kaya pwede ba tigil-tigilan mo na yung kapopromote kay Bam? Pag nag-promote ka pa, tatanggalin na kita. Winarningan na kita. Okay lang ako na makipagtalo pero nagpo-promote ka rito ng mga Dilawan. Hindi ko maintindihan kung ang lakas naman ng loob mo. Ano akala mo rito sa mga tao rito? Bugok? Ayaw na sana kitang pansinin kaya lang dumami na masyado nakakairita na. Gusto ko magbasa ng mga komentong totoo Ikaw panay ka kandidato mo si Bam ka ng Bam. Kanina ka pa Bam ng Bam dyan. Last mo na yan Pag ka pa, tanggal ka na rito. Dapat si Marcoleta wag muna tumakbo kasi incumbent siya. Presidente, nakipagkita na lang, mayor dapat ang mga foreign investors sa mga ka-meeting ni BBM. Pang barangay captain lang ginagawa niya. Boss, napanood mo? Optics nga lang po yan. Political lang po yan. Ayaw lang nilang umamin. Kaya nung pinatulan natin sila, ganito yan, di ba? Sabi nila, politika, hindi kami namumulitika, trabaho. Hindi pala politika Ano yung trabaho nyo? Creek? Trabaho? Titignan yung pag-ano ng creek? Paglilinis ng creek? Barangay captain. Boss, napanood mo ba yung interview ni Boy Lama sa One News? Ang likot ng pagkakahawak niya sa camera niya. At parang bising-bising isang kamay na wala lang, boss. Unang naisip ko lang si Padre Plame. Meron siya sariling camera. Vox Populi. Pagkakaroon ng interrupted vacation ng teacher, pinakamaganda nagawa ni BP sa DepEd as DepEdsec. Di ba? Totoo 'yan. Maingay kasi sa EJK victims, pero sa biktima ng mga adik, tahimik. Tignan niyo yung nangyari sa grade 6 na ginapos ni rape at sinunog. Dehin boke kay sila. Correct. Tsaka yung 5 taong gulang na bata, di ba? Na nangangaroling lang. Wala lang, nakalimutan lang.
Pwede umulit ang Vice President. Pwede po. Pwede pong umulit ang Vice President. Takbo-takbo lang siya ng Vice President. Vox Populi, 6 p.m. SMNI. Ayan po, hanapin nyo. Yung programa nila, Vox Populi. Boss Bad, sobrang nagulo ang buhay ng mga anti-Duterte. Sige. Boss Bad, sobrang nagulo ang buhay ng mga anti-Duterte ngayon, hindi nila alam ang gagawin. Correct. Nori Pangan, Boss Bad, si General Cleaner Torre, pwede na siya sa Naga maglinis ng creek. MMDA po siya, Metro Manila lang po siya. Hindi po siya pang Pilipinas. MMDA lang po. Kaya hindi po siya pwede ron. Bro, binibigyan kita ng pragmatic. Wag mo na akong bigyan, Rodney. Nakakahiya naman sa'yo. Ang galing mo naman. Wag mo na akong bigyan. Gawa ka na lang ng vlogs para dun ka yung mga pragmatic, ano yung tawag mo? Pragmatic best pathway. Dun mo gawin. Wag na rito. Kasi Bam Aquino ka ng Bam Aquino eh. Ang tingin mo, best pathway si Bam Aquino. Wag mo na akong sabihan ng kung ano-ano na meron ka pa nalalaman na best pathway. Ako, alam mo kung ano lang ako, vlogger lang ako. Wala akong hindi mo ko kasing galing. At least ikaw nakakapagbigay ka ng best pathway, 'di ba? Ako hindi. Vlogger lang ako po, nagre-react lang ako. Magaling ka pala eh. Hindi ko kaya yung ginagawa mo. Best pathway pala yung iniisip mo, 'di ba? Kami rito bilang vlogger lang ng Duterte, taga-support lang kami. Pero ikaw, taga-bigay ka ng mga best pathway. Ang dapat sa'yo, nakikipag-deal ka dun sa inner circle ni BP Sara. Kasi best pathway, kami po, hindi po kami. Susuportahan lang po kami, nakikiusap lang po kami na wag niya sanang maging katandem. Never po kami magpo-propose ng best pathway para siya manalo. Kasi hindi po namin abot yun ng kakayahan namin yun. Buti ka pa, may best pathway ka pala. Wag na ako turuan mo kasi wala naman ako sa nagpaplano para kay BP Sara. So mali yung yung pinapayuhan mo, hindi ako.